Good morning. Ayan, papasok na naman tayo sa trabaho. And, ngayon ay hanggang, 5:30 ng hapon. Yes. Maghanap ako ng magandang lagayan ito. 9:30 ang pasok ko hanggang 5:30 ng hapon. Okay. Ngayon, ang gusto ko lang is magkwentuhan muna tayo bago ako pumasok. Yan. Ano ba ikukwento ko? Meron akong i-share sa inyo, okay? Ganito yung i-share ko. Meron akong insecurities, okay? Lahat naman tayo may mga insecurities, diba? Sa buhay, yun. Ako, meron akong insecurities. Ang insecurities ko is yung naiingit ako sa ibang mga magulang, sa mga ibang mga responsableng mga magulang, you know? Bata pa ako, yun na talaga yung hinanakit ko at sama ng loob ko at inggit ko sa lahat ng maraming mga magulang dyan, okay? Lumaki ako na hindi ko naramdaman yung magkaroon ng magulang na very supportive, very responsible, you know, yung ginawa ang lahat para lamang alam mo yun, maitaguyod yung mga anak, you know. Okay, dahil nga lumaki ako na wala akong tatay, diba? Nanay na lang namin yung natitira sa amin. And yung nanay namin, wala talaga siyang, hindi ko alam kung wala siyang amor sa amin or what. Or wala siyang care sa mga anak niya, hindi ko alam. Or siguro, hindi niya na-realize, hindi niya na-discover sa sarili niya kung ano ba talaga yung gusto niya sa buhay niya or kung ano yung dapat niyang gawin sa buhay niya. Hindi ko alam. I love my mother, okay. Don't get me wrong. Wala naman sigurong magulang na hindi magmamahal sa kanyang magulang. Mahal ko naman ang nanay ko at hanggang ngayon is iniisip ko pa rin siya. Iniisip ko kung paano siya paano itutuwid yung buhay niya, you know. Although minsan nakakapagod, puro ako reklamo, pero andyan pa rin yung pagkikare ko sa nanay ko. Nandyan pa rin yung iniisip ko kung paano siya sa pagtanda niya, yung mga pangangailangan niya, yung mga gastusin niya pa rin. Dahil hanggang ngayon naman ay tinutustusan ko pa rin yun hanggang ngayon. Although, yun, minsan ay nakakasama lang talaga ng loob, and yung sama ng loob ko ay talagang nandyan pa rin hanggang ngayon. Hindi siya nawawala. And lalo na natitrigger siya kapag lagi siyang yung alam mo yung parang inuobliga niya ako sa lahat ng mga problema niya sa buhay na dapat ay siya naman ang may responsable nun. So anyway, lumaki ako na yun na lang nanay namin ang natitira sa amin, dahil nga namatay yung tatay ko, buntis pa lang yung nanay ko sa amin. Sa akin pala, hindi sa amin. Kasi hindi kami pwedeng magkasya sa tiyan niya, you know, nang siyam kaming lahat. Or apat kami sa una, no? Yun. Apat kami sa una at hindi kami kakasya sa isang tiyan. So unless kambal kami. So, ako lang yun. Ako lang yun yung pinagbubuntis na noong time na yun. Namatay siya. 3 months pa lang yata ako noon nung namatay siya. Hindi ko alam kung anong sakit. Siguro leukemia. I don't know. Basta sa dugo yata. Anyways, yun nga, hindi ko na siya nakita. Walang picture kasi nga, nung time na yun is 1985, 1984. Hindi nila afford yung picture, hindi nila afford yung camera. Yun, can you believe that? Siguro, matagal na yun. And talagang sobrang hirap ng buhay nung time na yun nila. And anyways, yung mga panahon na yun is talagang medyo hindi pa siya, well, meron na siguro, but unfortunately, hindi sila ka-upgrade. Anyways, yun nga, ang inggit ko is, yung nanay ko, hindi ko alam dahil nga hindi niya na-discover sa buhay niya na ayaw niya pala ng malaking responsibilidad sa buhay. Pero nag-asawa siya at nag-anak ng marami. Diba dapat kung ayaw mo ng responsibilidad, kung ayaw mo ng malaking responsibilidad sa buhay, hindi ka mag-aanak ng marami, right? Iiwasan mo yung mga responsibilidad. And iniwasan naman niya nga. Inalis niya nga kami. Diba? Yun nga ang ginawa niya. Iniwasan niya yung responsibilidad. Ang ginawa niya is, ipinamigay kaming mga unang anak, okay. Yung unang firstborn sa unang pamilya. Yan. Kami yung 4. And then, the second family nga is, meron kaming 5. Yun, sa kanya. Sa side ng aking nanay. Yun. And kami yung 4 sa first family nga.
So, lahat kami is inalis niya sa buhay niya dahil nga daw may pamilya na siya. Ganun ka ano talaga. Yun. So, inalis niya kami sa buhay niya kasi nga, dahil nga hindi daw kayang buhayin, dahil nga kapamilya na daw siya. Parang I don't get it, yung time na yun, hindi ko yun maintindihan dahil sabi ko, ba't ganun? Ano yun, bubukod ka lang ng buhay mo? Para kang yung adult na anak na bubukod na, aalis na sa mga magulang, kaya bubukod ka na ng sayo, but yet, yung kanya is magulang siya, is kami yung ibubukod niya, kami yung aalisin niya. At ganun. So, yun nga, pinamigay niya kami sa kaming apat sa iba't ibang pamilya. Ako, wait, magsimula muna tayo sa panganay. Sa panganay is, ito yung naikwento ko na noon, pero kukwento ko ulit ngayon. English yun nung time na yun, ngayon Tagalog version. So, yun nga, inalis niya yung ate ko, she was like 13, 14 years old. Sa pilitan niyang pinadala sa Maynila at pinangatulong. That time, nasa elementary pa lang ate ko at hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral ng elementary yata. I'm not sure. That's what I think I remember. So, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral ng elementary. Kasi nga, inalisan ng nanay ko at pinadala na sa Maynila at the age of 13, 14, I think. And then, ang ate ko, yun nga, kinukuha niya yung sahod kada buwan. So, hindi na alam ng ate ko, tuwing sa sahod siya, wala na siya makukuha tuwing sahuran. Kasi nakuha na ng nanay ko. Ganun siya katindi. Kasi nga daw, para daw tulungan ng kanyang mga kapatid. Yun. Ang mga kapatid namin sa anak niya sa pangalawang pamilya. And yet, I was like, that's your responsibilities, Anak mo yan, mga anak mo yan. Bakit? Anyways, yun nga. Continue the story. Yun nga. Sumunod ay sa ate Lani ko naman. Yung ate kong pangalawa. Ibinigay niya, pinadala niya sa Siniluan, Laguna, sa kanyang, isa sa mga kapatid niyang lalaki na may pamilya na din, may mga anak na din. Nang si ate ay nakagraduate na ng grade 6. So, para makapag-aral siya ng high school, para makapagtapos siya ng pag-aaral ng high school is, yun nga, bilang kabayaran ng pagtatrabaho niya doon sa mga tiyuhin ko, ay mga ngatulong siya doon. So, gagawin niyang lahat. So, parang naging working student ng ate ko. Working kasambahay. Parang ganun. And hindi lang kasambahay, pati na rin tagapag-alaga ng mga anak nila. So, ang ate ko is talagang naging alipin siya doon. Naging katulong siya doon. Walang bayad dahil nga sa pinag-aaral ka di ba? Pag-aaralin ka. So, yun. Pag bumibisita ako sa ate ko noon, natatandaan ko, ang labahin niya noon, Diyos ko, gabundok. Talagang labang kamay. So, pagkalabas ng ate ko sa school, yun ang ginagawa niya, maglalaba, magluluto, and then pag wala namang pasok sa school, mag-aalaga ng mga bata, mag-aalaga ng mga anak ng aming tiyuhin, yun. So, yun nga. Tapos, yan na, nakagraduate naman ang ate ko ng high school. And then, ang pangatlo is ang kuya ko. Ang kuya ko is mas malala kasi hindi pa man nakakatapos ng elementary ay nawala na sa amin. Dahil nga sa kadahilanan na ang kuya ko ay dating bakla. So, ayaw ng stepdad ko sa kuya ko kasi nga daw bakla. Kaya, sabi ng stepdad ko, alisin daw doon ang kuya ko dahil nga bakla. Pero yun palang baklang yun ang tutulong sa kanila para itaguyod yung mga anak niya. Yun. Anyways, yun nga, tinanggal ang kuya ko sa amin. Pinalayas, pinaalis kasi nga, siya ay, yun nga, bakla daw. That was, parang grade 1, grade 2 pa lang siya noon. Anong laban ng kuya ko ng ganong edad, diba? So, walang laban ng kuya ko, pero ang kuya ko yung mabuti na lang, napakabait at napakatatag. Anyways, umalis ang kuya ko. Napapunta siya dun sa kapitbahay. Or ewan ko sino nagdala siya doon, ang alam ko yun. Basta umalis siya, basta nawala siya sa amin. Siguro dinala ni nanay or yung kuya kong pumunta doon sa kapitbahay na malayo-layo sa amin. Mayamang pamilya, teacher sila noon. Yun. Ang ginawa ng kuya ko, nag-working student din siya. Natatandaan ko nung nag-aaral siya ng elementary is nagtitinda-tinda na siya ng banana Q pagka lunch break ba yan? Or pagkalabas niya sa school. Yan. Nagtitinda na yan. Naka-uniform pa yan. Natatandaan ko, maliit pa siya noon. Hindi ko alam, mga grade 1, grade 2, ganyan. Grade 3, parang ganyan. Kasi nga bata pa rin ako yun. 2 years lang naman yung tanda ng kuya ko sa akin.
Lahat kami 2 years ang pagitan. Can you believe that? So, every 2 years, nagbubuntis ang nanay ko sa loob ng, sa dami naming 9 na magkakapatid. Anyway, sina nga, kuya ko, nakatapos din siya ng high school sa sariling sikap. And then, ako naman, napapunta ako sa lola ko. Lola ko, ako naman ay grade 6 noong time na yun, nung umalis ako sa kanila at nawala ako sa poder nila. Yun. So, pinag-aaral ako ng lola ko ng 2 years ng high school. Kaso, sinauli niya rin ako sa amin. But then, kuya ko is bumalik, yun nga. Ngayon, pagkabalik niya sa amin, alam na nga niyang inalis siya sa amin, diba? Bumalik pa rin ang kuya ko sa amin. So, nung malaki-laki na, ang nangyari, yun na naman, gumano na naman, pinalaysa naman siya kasi nga, ayaw pa rin sa kanya ng stepdad ko kasi nga bakla. And then yun, ang ginawa ng kuya ko, sabi niya, total aalis siya. Gusto mo bang sumama sa akin? Ito na yung chance, sumama ka na sa akin kung gusto mong umalis dito. So, dala yung sako or malaking plastic bag, lagay ng mga damit namin. Sumama ako sa kanya kasi nga habulin kami ng baril ng stepdad ko. So, hindi naman kami siguro babarilin at panakot lang niya yun. Pero syempre nakakatakot pa rin, diba? So, umalis kami. Namuhay kami ng amin. And then, yun nga, nakatapos din ako ng high school, sariling sikap din, nag-working student, ganyan. And then, ito na nga, ito yung inggit ko eh. Yung nanay ko, wala pa rin ginawa sa buhay niya. Hindi pa rin siya nagpatuloy na, yung magsumikap, alam mo yun, wala siyang ginawa, kundi, nagsusumikap siya, pero alam mo yung mga trabahong sideline lang, kikita ng karampot na pera, siguro enough lang para pambili ng sigarilyo niya, at enough lang para pantungit niya. So, yun ang ginawa niya buong buhay niya. Inaksaya niya yung maraming mga panahon at oras niya sa pagsusugal, sa pagtutungit. Hindi ko alam kung bakit sila nahuhumaling sa tungit. Nakakaumay namang laruin yan. Buong buhay mong nilalaro yan. Hindi ka pa ba napapagod? So, yun. Hindi talaga siya napagod. Talagang doon napunta lahat ng mga perang kinikita niya. And then, yung pinapadala din namin, tinutulong din ng mga kapatid ko sa kanya. Ganon din. Natatandaan ko nun kahit nag-abroad na ako, at the age of 20, pinapadala ko ng pera, sige pa rin siya sa pagsusugal, sige pa rin ang patalo niya sa sugal. And yet malala is, wala akong ginawa ko din magbayad ng mga utang niya dahil sa sugal, para nga makapagsimula uli siya ng buhay niya. And yet mali pala yung ginawa ko dahil hindi siya talaga natuto. And then hanggang sa tumigil ako, yun nga, hindi ko na binayaran yung mga utang niya dahil sobra na. And then ngayon, ilang years na, 19 years later, ganun pa rin. Maano pa rin siya yung buhay niya, miserable pa rin, hindi pa rin siya natuto. So, inggit ako sa ibang mga magulang na ginawa ang lahat para mapag-aral yung mga anak nila, maitaguyod yung mga anak nila. Alam mo yun, yung iba, nagtatrabaho habang nagsisikap na may padala yung mga anak nila sa pag-aaral. And then, inihanda pa yung pension nila, yung retirement nila, pagtanda nila. Wala kaming ganun. Walang ganun ang nanay ko. As in, tumanda siya ngayon. Wala talaga ni singko. Umaasa lang talaga sa amin. And yet, yun nga, pinapadalan ko pa rin siya, pero hindi na yung dahil sa demand niya. Nagpapadala ako ng pera sa kanya. Yung kung magkano lang maibigay ko sa kanya. And then, ilang beses ko na siyang tinuruan nang gagawin, kung paano ba ayos ng buhay niya, kung paano pagagandahin. Sabi ko ito, magnegosyo ka para magkaroon ka ng source of income. Pero yung negosyo, walang naging negosyo. Talagang hindi tumatagal ang negosyo. Walang 2 linggo at wala ding negosyo. So, ganun siya katindi. Hindi ko alam, siguro nagsusugal pa rin siya hanggang ngayon. Pero patuloy niyang itinatanggi na hindi daw siya nagsusugal. And, yun ang pinakang inggit ko talaga sa iba. Tapos pag titingin ako sa iba, sabi ko, wow, ang galing naman itong mga kapitbahay namin na nagtitinda-tindahan lang. Pero tingnan mo, nakapagpatapos ng pag-aaral. May sari-sari store, pero nakapagpatapos ng pag-aaral nila. 3 yung mga anak nilang pinaaral nila ng college. Tapos, lahat. Tapos ang nanay ko, wala siyang napanghawakan ni isa sa amin. Lahat ng mga anak niya, hindi naman siyang, napaaral nila hanggang grade 6 lang yung time period. And then, tapos na. And then, kami na yung nag-continue, or yung kapatid ko na nag-continue. Yung kapatid kong bakla, ang nagtaguyod sa mga anak niya, nagpaaral sa mga anak niya. Kuya ko na hindi naman nakatira sa kanya, ang nagtrabaho at nagsumika para mapadala ng pera para makapagpaaral yung mga
makapag-aral yung mga kapatid ko. And then, ang nanay ko is, yun talaga yung naging way niya na, dapat lang natulungan mo kami. Dapat lang na ikaw bumuhay sa amin. Dapat lang na ganto ganyan. Kasi kailangan ko ng tulong. And then, kapag natatandaan ko noon, kapag ayoko magbigay ng pera, sinasabi niya sa akin, ayaw mo nang tumulong sa amin. And yun, doon ako nagsimulang lumaban. Alam ko na masama ang sumagot-sagot sa mga magulang, pero, gusto kong maputol yung pagiging, ano tawag nun? Yung ugali niyang masama ba? Kaya ako ginagawa yun. And yet, slowly by slowly, nagbabago naman. And then yun nga, sinagot ko siya noon na sabi niya na ayaw ko na daw tumulong, ganto ganyan. Sabi ko, inay, buong buhay ko tumutulong ako, pero wala naman kayong nagawa para tulungan din ang sarili ninyo. Responsibilidad nyo yan sa mga anak nyo. Kung tulungan namin kayo, dahil yun sa gusto namin tulungan kayo, hindi dahil sa gusto nyo, hindi dahil sa demand nyo. Kayo dapat ang may responsibilidad at pananagutan sa amin. Ayun, medyo tumigil siya. And slowly by slowly, nagbabago siya. And then, the last time, yun nga, yung sinabi din niya sa akin noon na, sabi ko, hindi na ako makakatulong sa iyo kasi nga, magkakaroon na rin ako ng sarili kong pamilya dito sa Amerika. Kaya hindi na ako makapagpadala sa iyo palagi. You know, wala pa ako 1 buwan sa Amerika, hindi pa nga ako nakapagtrabaho, bawal pa na nga akong magtrabaho, diba? Diyos ko, nang hingi na siya ng pera at sinasabi niya na, padala mo ako ng pera, kukonsensyahin ka pa talaga na maraming pangonsensya para lang padalahan. Yun, so, yun nga, sinasagot ko siya. Noong time na yun pala, hindi ko pa siya nasasagot. Lately lang talaga ako natutong lumaban after 19 years. Sinagot-sagot ko talaga siya. And yun, nagbago siya ng tuluyan. And then last, sinagot ko siya at nangatwiran ako. Kasi nga, buwan-buwan na lang ay lagi siyang may sakit. So, sabi ko sa kanya, simula pagkabata pa ako, lagi na lang yan ang dinadahilan mo sa amin, na lagi kang may sakit. Buwan-buwan na lang, lagi kang may sakit. Tinalo mo pa ako na may karamdaman, hindi naman ako ganyang magkasakit. So, yun, parang naglaylo siya. Yan, sabi ko, kayo yung magulang namin, kayo yung dapat kukuhaan namin ng lakas ng loob, yung magbibigay ng magandang ehemplo sa amin, pero hindi namin makitaan yun sa'yo. Yun. So, naglaylo siya and medyo sabi niya, okay, tama na. Sabi niya ganun. Well, hopefully one day at a time, magbago siya. But I don't know. Okay, I'm gonna go to work now because it's already 9:12. Alright, that's my insecurities. Insecurities ko sa ibang mga magulang. Na yun. Okay, bye!